Alright guys, so for this video, ang pag-uusapan natin ang Galaxy A36 and the Galaxy A56 5G side-by-side comparison ng Samsung. So kung isa ka sa mga undecided, which one should you choose for these two bestseller smartphone ni Samsung today sa Philippine market? Well, I think this video is for you. Ngayon, alamin natin magkano nga ba ang kasalukuyang presyo nito pagdating sa Philippine market. Ang Galaxy A36 5G ay 21,990 pesos, while the Galaxy A56 5G ay 25,990 pesos naman. So both device are equipped ng 8GB of RAM and then 256GB internal. So, wala pong ibang variant na inilabas sa Philippine market, yan lang po talaga, no? Ngayon, kung hahanap kayo ng mas mababang variant, like for example, 128GB, yung mga ganon, so possible sa online lang po kayo nun makakabili. And one thing, ayun, hindi siya expandable ng any SD card. Yes, you heard it right. It means that hindi nyo po ito pwedeng lagyan ng kahit na anong SD card. So, 256 yan, pag nabili nyo, yun na po yung pinaka-storage niya. Ngayon naman, check natin ano-ano nga bang mga colors availability kapag bibili kayo nitong dalawang smartphone na to ng Samsung. For the Galaxy A56 5G, mas marami kayong kulay na pwedeng pagpilian. So, andyan yung Awesome Pink, Awesome Green, which is online exclusive lang, Awesome Graphite, and Awesome Light Gray. So, yung mga kulay na yan, masasabi ko na lahat naman yan, premium colors. So, any color naman na piliin nyo dyan for the Galaxy A56 5G, I think babagay naman for your daily lifestyle. And kahit na ang gumamit dyan, mapalalaki, mapababae, or whatsoever, well, yun, unisex siya in short. Walang pinipiling gender pagdating sa kulay itong Galaxy A56 5G. While for the Galaxy A36 5G naman, dalawang kulay lang po ang pwede ninyong pagpilian. So, andyan yung Awesome Black and Awesome Lavender. Pero yung lavender nito, guys, is hindi siya yung literally kitang-kita yung pagka-lavender, no? Kailangan medyo matatapat pa siya muna sa mga ilaw, something like that, para ma-appreciate mo yung pagka-lavender niya. While the Awesome Black, syempre, elegant look naman. Ano nga ba ang feeling kapag hawak mo either Galaxy A36 and the Galaxy A56 5G ng Samsung? Well guys, wala naman silang kaibahan in terms of feel and physical look nito pagdating sa back. Kasi parehas naman sila naka-glass type. Ibig sabihin, yung pinaka-back nila talagang masasabi mo na premium yung smartphone na to ng Samsung. Parang gumagamit dito ng mga flagship or yung mga nasa worth 50,000 and above nila na smartphone kapag nahawakan mo. Yap, ganun yung feeling niya. Hindi siya yung kagaya ng ibang smartphone na tinipid lalo yung likod, 'di ba? Yung ibang smartphone parang pag hinawakan mo, plastic na plastic, something like that. Dito hindi. You can now feel the premiumness ng isang smartphone. So, kahit alin piliin mo sa dalawang smartphone na to, mapa A36 or A56, well, ipapa-feel sa'yo ng Samsung na premium yung device na binili mo. Ngayon, pagdating dito sa pinaka-frame nila, ito yung nasa gilid na parts. Well, dito medyo magkaiba na sila and mapapaisip ka na. Kasi for the Galaxy A36 5G, yung ginamit na material sa kanya sa framing sa gilid ay plastic po. While for the Galaxy A56 5G naman is naka-metal side naman. So dito, bahala na kayo mag-decide. Pero for me, kung ako papipiliin, well, I think I'll go with metal side. Para if ever na accidentally mo siyang nalaglag, hindi basta-basta madadamage or hindi basta-basta magkakaroon ng, alam mo yun, medyo mababago yung pinaka-design, yung mga ganun. Kasi syempre, alam naman natin, kapag metal compared with plastic, syempre, mas mabilis ma-deform yung plastic compared with metal, di ba? So, dagdag na rin for the durability itself. So, for this material sa frame, I'll go with Galaxy A56 5G. Papakita ko rin sa inyo yung mga inputs and outputs niya na ports. Ayan. So, ito yung pinakabandang ilalim niya kapag kahawak mo yung device. So, yung SIM card slot, ayan, same lang naman sila ng location. Ito yon, itong part na to. Well, actually dito, lagi ko tong sinasabi sa mga viewers na iwasan nyo po na magkamali ng tusok ng ejector pin. Kasi minsan ang tinutusok nila ito, yung microphone, which is itong katabi nitong SIM slot. Kasi madadamage po yung microphone nyo kapag lagi nyo pong natutusok yan. So, next is, ayan, yung sinasabi ko na nga, that's the microphone. And syempre, itong nasa gitna, walang iba kundi na USB Type-C port. Parehas naman yan, Galaxy A36 and A56. Both naman is USB Type-C. And next, after that is the microphone again. Alright? And syempre,
yung pinaka main speaker na po. Ito yung parang pahaba na butas. Ayan, so ayan yung makikita ninyo for A36 and A56 5G sa bandang ilalim nila. Ngayon naman, check natin sa bandang gilid. Ayan, kaliwa. Kapag ka nakaharap sa inyo yung smartphone, yung gilid nila, kapag tinignan ninyo, wala pong any ports or any buttons na makikita dyan. Pero may mapapansin kayo for the Galaxy A56 5G, meron yan kuhit, dalawa sa bandang baba at saka taas. So that's the additional antennas niya. So mas maraming antennas ang Galaxy A56 compared with A36. So kasi kung makikita ninyo, very plain lang ang A36 sa pinakagilid niya, ayan, sa bandang kaliwa, di ba? So alam naman natin na more antenna yung device, syempre mas maganda yung sakop niya ng mga signals. And sa bandang taas naman, ang makikita nyo naman for dalawang device na ito, ayan, parehas naman sila may additional microphone, which is the secondary microphone nga. Ayan, yung dalawang butas na yan para kapag may kausap kayo, mas naririnig kayo syempre. So again, kagaya ng kanina, yung A56 5G kung mapapansin nyo dito, meron siyang additional antennas sa taas. And kapag dating naman dito sa kabilang side naman, yung dalawang device is parehas lang naman yung positioning po nung volume key and the power button. Ayan o, kung makikita ninyo, ayan siya. Ngayon, ang mapapansin ninyong additional again for these two device is yung A56. Ayun, meron na naman siyang additional antennas. Kumbaga, mas maraming antennas ang A56 compared with A36 5G. Kumbaga, nakalabas talaga sa kanya. So, I don't think, hindi ko naman masasabi na mas malakas agad sumagap ang A36 or ang A56 rather compared with A36. Hindi ko naman masasabi yon. Pero again, syempre, mas may advantage nga ang isang device kapag mas maraming antenang nakalabas. In terms of height naman, halos hindi mo na makikita yung kaibahan nila kapag hawak mo yung dalawang unit physically. Well, pero syempre, ibibigay ko rin sa inyo yung exact number ng kaibahan nila sa height. So, yung Galaxy A36 5G, mas mababa siya ng konti, 162.2mm, while for the Galaxy A56 5G, 162.9mm naman. Check din natin syempre yung lapad physically nung dalawang unit. For the Galaxy A56 5G, meron siyang 77.5mm, while for the Galaxy A36 5G, meron naman siyang 78.2mm. So, physical to ibig sabihin ang sinukat dito yung mismong unit, no? Hindi po yung screen lang, kasama po yung pinaka-body niya. Ngayon naman, syempre, yung pinaka-nipis ng unit. Gano'n nga ba kanipis ang Galaxy A36? Meron siyang 7.4mm, while for the Galaxy A56, meron din siyang 7.4mm. Ibig sabihin, parehas lang po yung pinaka-nipis nilang dalawa, doon sa pinaka-body. By the way, pag sinukat ito, hindi po kasama yung, yung embossed ng camera, yung mismong body lang itself. So, parehas lang po yung nipis nilang dalawa. Para naman sa weight or sa bigat, ang Galaxy A36 5G, meron siyang 198 grams, while for the Galaxy A56 5G, 195 grams naman po. So, ibig sabihin, mas magaan ng 3 grams ang A56 5G compared with A36 5G na may 198 grams. Ngayon naman, syempre, punta tayo sa display. So, i-check natin, kamusta nga ba ang display nitong dalawang smartphone na to ng Samsung? Well, for the Galaxy A36 and A56 5G, good news guys kasi both device comes with 6.7 inches display. Yes, same lang po yung laki ng screen nila, 6.7. And even the resolution itself, parehas lang din naman po with a Full HD+. So, ayan po yung actual na display ng dalawang smartphone. As you can see, capable sila to play ng mga medyo kataasan na resolution. I think kahit na Full HD Plus to, pwede kayo mag-play on both device ng 4K resolution ng mga videos. Parehas din po silang dalawa ng type of display na ginamit si Samsung, which is the Super AMOLED display, wherein, ayan, kita nyo naman kahit na nasa outdoor tayo, nakikita nyo pa rin po yung pinaka-display niya. And good thing, syempre, alam naman natin na ang Super AMOLED, mas vibrant yung color, mas natural, and at the same time, mas less battery consumption. So, yan talaga. Isa yan sa mga binabayaran kay Samsung, yung Super AMOLED display. At isa pang good news sa dalawang unit na to ng Samsung, in terms of peak brightness, no? Parehas silang dalawa naka 1,200 nits. So, ibig sabihin, kahit na gamitin nyo to palagi in outdoor, itong smartphone na to ng Samsung, kitang-kita nyo pa rin po yung pinaka content doon sa smartphone niya. Ayun, tignan nyo, nasa labas ako niyan. So, kita pa rin yung pinaka content doon sa mismong screen ng device. Ayun, kahit natirik yung araw. So, perfecto kung example more on outdoor yung mga ginagawa ninyo while using this smartphone.
Sabayan pa yan ng uninterrupted viewing experience dahil yung pinaka-screen niya wala nang kahit na anong makakaabala kapagka nanonood kayo or nagbabrowse kayo, something like that. Kasi yung pinaka-screen ng dalawang device na 'to ng Samsung is naka-Infinity O display na. Ibig sabihin, yung natitira na lang po sa pinaka-screen niya na makikita ninyong bilog diyan is yung pinaka-lens na lang nung front camera for taking selfie. Other than that, wala na po. Kaya puwedeng-puwede kang manood dito, ma-e-enjoy mo yung viewing talaga, isang buo nung pinaka-screen nung Galaxy A36 and A56 5G. And syempre, ayan, kung mahilig ka mag-browse, nothing to worry kasi both device is equipped naman po ng 120 Hz refresh rate. Alright, so parehas din naman sila pwedeng ilagay sa adaptive para syempre mas malesen yung battery consumption kung hindi naman kailangan yung 120 Hz. Ayun po, pwede nyo pong i-switch yun. Or switch to standard, 60 Hz is enough na kung sakali man na hindi natin kailangan yung sobrang taas na refresh rate. So, kung gusto mo naman i-max, ayan, up to 120 Hz po on both device. At syempre, hindi kumpleto ang ating review kung hindi natin pag-uusapan ang camera nitong Galaxy A36 and A56 5G ng Samsung. So, check natin, kamusta nga ba ang camera nito? Pero before that, isa-isahin muna natin kung ano nga ba ang purpose ng bawat camera nilang dalawa pagdating po dun sa rear. So, by the way, for these two device of Samsung is equipped na ng triple rear camera. So, ibig sabihin, parehas po tatlo yung camera nila sa likod. And as you can see, pagdating sa design, so kagaya na rin po nung design ng mga flagship niya, this 2025, yung pinaka housing ng camera, ayan o, napakaganda, napaka-premium. Kumbaga parang yung mga ano niya, yung level na ng mga ultra flagship niya. Ayan o, tignan mo o. So hindi siya mapagkakamala na A-series actually sa unang tingin. Ayan, 'di ba? So para kang gumagamit ng S-series or even yung mga foldable device niya, especially the fold itself, parang ganyan na ganyan din yung yung pinaka-camera niya halos, 'di ba? So kaya naman guys, isa-isahin natin 'yan, alamin natin ano-ano nga ba yung mga purpose ng bawat camera na 'yan ng dalawang A-series ng Samsung. So unahin na natin syempre yung sa bandang baba. Alright? So sa bandang baba nito, as you can see, itong part na 'to, ayan. So hindi ang kagaya ang maganda kay Samsung, hindi siya kagaya ng ibang brand na pinipeke. Yung pala, akala mo naka triple rear camera, pero yung totoo, naka-ano lang, naka-dalawang camera lang. Ito kay Samsung, both camera nila is talagang gumagana. Ibig sabihin, lahat ng nakikita nyo na yan na parang lente, literally may purpose po. So, unahin na natin itong nasa bandang baba or yung sa pinakababa. Ito po is merong 5 megapixel on both device. This is serve as a macro camera. So, ibig sabihin, itong lens na to, ng camera ng A36 5G and A56 5G, ang pinaka-purpose nito is for macro photography. Ibig sabihin, pang-take nyo po ito ng mga maliliit na subject or yung mga smaller subject. Ito po yung gumagana para ma-focus nyo pa rin kahit na sobrang liit na po nung tinitake nyo na photo or yung subject na tinitake ninyo, napo-focus pa because of the macro camera. Para naman sa pinaka-main camera ng Galaxy A36 and A56 5G, nothing to worry kasi equipped na po ito ng 50 megapixel. So 50 megapixel guys is enough na po yon para sa isang high resolution photo. Pwede na po kayo dyan mag-print ng tarpaulin, mag-print ng poster, or yung mga gusto nyong ipa-frame na mga photos. Ayan, gamitan nyo po ng 50 megapixel para hindi siya pixelated kapag pinaprint nyo po. And also, ang maganda for A36 and A56 5G in terms of main camera, equipped na rin po ng OIS technology or ibig sabihin nun, meron na siyang optical image stabilization para kahit na nagtitake ka medyo shaky ng konti yung kamay mo, nalilesen po na maging blurred yung capture natin sa image. And one thing na advantage din ng main camera ng A36 and A56 5G, meron na rin po itong support in terms of video recording ng HDR. So ngayon, punta naman tayo dito sa last camera which is itong nasa pinakataas na part. Well, ang purpose naman pala nitong camera na to ng A36 and A56 5G is for taking ultra-wide shot. Ibig sabihin, pag gusto mong kumuha ng mga malawakan na photo, ito po yung gumagana, 'di ba? So, yung mga gusto mong mag-take ng mga groupie, tapos kasama even taking a groupie, pero gusto mo captured pa rin talaga yung pinaka background or yung magandang sceneries background. So, ito po yung gumagana, the ultra-wide. So, dito naman, magkaiba po sila in terms of megapixel.
Ang Galaxy A36 5G, 8 megapixel po ang ultra-wide. While for the Galaxy A56 5G, 12 megapixel naman po. So, ibig sabihin, medyo mas mataas po ang resolution na kayang i-capture ng ultra-wide ng Galaxy A56 5G. So, kung ikaw mahilig ka mag-take ng mga yung ultra-wide, example, yung mga trending ngayon, yung mga tinatawag na 0.5. Ito yung gumagana doon by the way. So, kung gusto mo, medyo mataas yung resolution, well, I think go with Galaxy A56 5G. Pero, kung mga pang-upload lang naman sa social media, well, 8 megapixel na ultra-wide ng A36 5G, sapat na po yun. Pero, syempre, depende pa rin po yun kung ano yung preference nyo. So, dahil magkaiba po silang dalawa ng megapixel sa ultra-wide. But the purpose itself for taking an ultra-wide shot or malawakan, well, kaya po nilang iserve parehas. Para nga naman kumpleto ang ating review ng dalawang bestseller ng Samsung and at the same time makapag-decide na kayo. Well, gumawa ako ng mga test ng camera nila. So ito, dumayo pa tayo ng iba't ibang lugar para lang ma-explore and makapag-take ng mga magagandang sceneries using the Galaxy A36 5G and the Galaxy A56 5G ng Samsung. So unahin na natin syempre yung pinaka main camera which is the 50 megapixel. So ito, nag-capture tayo and ito yung nakuha natin na output ng 50 megapixel nilang dalawa. So yung A36 5G, ayan po yung output niya sa bandang kaliwa and kanan naman po yung Galaxy A56 5G. So pares po yung 50 megapixel nung tinake natin. And as you can see, sand po yan sa beach yung kinapture ko. So dito medyo nag-iba yung kulay ng kuha for the Galaxy A36. Kumbaga parang medyo nagmukha siyang parang brown konti. While for the Galaxy A56 5G, ito naman po medyo parang gray type. So kung ako yung tatanungin ninyo, ano nga ba yung mas malapit na kulay during the time na nag-take ako nitong photo na to? Well, for me, the Galaxy A56 5G. So napanatili niya yung natural color ng high resolution photo nung subject natin, which is yung sand sa beach. Ayun po. Pero, again, depende pa rin yan. May magkakaiba pa rin yan sa preferences natin. Pero sinasabi ko sa inyo na during the time na nag-take ako, mas malapit po yung kulay nung sand or nung subject kay Galaxy A56 5G. And using the 50 megapixel ng Galaxy A36 and A56 5G. So, doon din ulit to sa beach naman, sa Zambales ko siya kinuha na ng photo. So, ang pinaka-subject natin dito, as you can see, ito yung mga tao sa bandang dulo. So, kaya tayo gumamit ng 50 megapixel para mapakita natin kapag nag-take tayo ng photo and then we do the zoom in, alright? And then we'll try to crop and check kung kamusta yung magiging output. So, sinubukan natin yan sa both device. So, yung unang image na pinapakita ko, that's the Galaxy A36 5G. And the second one is the Galaxy A56 5G naman. So, try natin siya ngayon, i-zoom in into the maximum zoom ng ating unit and para makita natin yung result. So, as a result, ito po yun. So, kung makikita ninyo, ito yung pinaka-max na zoom ng 50 megapixel. So, by the way, yan din talaga ang isang purpose din. Kapag gusto mong mag-crop ng mga photo, well, I think you need the high resolution talaga na camera. So, ito yung naging result. As you can see, yun yung sa kaliwa, that's the Galaxy A36 5G, and sa kanan naman yung A56 5G. Masasabi ko dito sa dalawang to, parehas nila nagampanan yung mataas na resolution na kahit na i-zoom mo siya, alright, so kaya pa rin niyang mapakita yung pinaka-subject. Pero, as you can see, medyo mas detalyado sa part na to yung A56 5G. Kumbaga, try nyo tignan na mabuti yung dun sa part ng example, yung sa gitna na lalaki, no? Ayun siya. Kumbaga, mas na-determine talaga na ito yung pinaka-figure niya, something like that. Alright? Even dun sa damit, yung pinaka-design ng damit, or, diba? Kita nyo naman, mas pa rin niya, mas napakita niya sa A56 5G. Pero kung titignan mo kay A36 5G, medyo yung details niya, medyo naghahalo ng konti. But then, napakita pa rin niya sa ganyan zoom, napakita pa rin niya yung subject. Ayun, yung jacket sa A36 5G, nung sa kaliwang lalaki, ayun,
medyo hindi na ma-distinguish yung kulay. Unlike with Galaxy A56 5G, ayan, so makikita mo na siya parang green pala yung pinakaano niya, yung pinakasuot niya na jacket. Alright, yung mga ganon, doon nagagamit po yung mataas na resolution ng camera. So, ayun po yung isa sa mga purpose. But then, as you can see, ayan po yung result nung A36 and A56 in terms of high resolution photo, and then we do the crop. Alright, and isa pa rin pala sa idadagdag ko dito, yung sand again, ayun. So, mas malapit po yung kulay ng 856 5G no nag-take ako compared with 836 5G na parang nagbago yung kulay nung sand. Alright, yun lang naman for this photo. Ito naman guys yung kuha ko using main camera again but in normal mode naman. Ibig sabihin hindi naka-activate yung 50 megapixel. Just the regular camera of A36 and A56 5G. So as you can see, mas vibrant yung color ng A56 5G compared with A36. Ibig sabihin, yung kuha ng pinaka-sunset, alright, so mas nagmamax yung kulay niya. Kumbaga, mas kitang-kita yung kulay nung sunset compared with A36 5G na medyo nagbi-blend dun sa cloud. Other than that, almost the same naman na yung naging output nung kuha nilang dalawa. So, yun lang naman yung napansin ko sa image na to. But then, kung hindi ka naman sobrang arte pagdating sa photo, well, I think kung pang-upload mo lang naman sa social media, A36 is okay na. Pero kung medyo may arte ka lang konti sa camera, well, I think A56 5G ang pipiliin mo sa dalawang to. Ito naman yung test natin for A36 and A56 5G in terms of low light condition. So, kung makikita ninyo, no, kitang-kita naman actually dito sa dalawang image na to na yung Galaxy A56 5G, mas napakita niya yung buong subject na malinaw. Alright? So, mas nakita yung nasa unahan, ayun, na yung mga bahay nakikita, even yung wire nung kuryente, kita rin, di ba? Even yung, like for example, the branch ng tree, ayan, nakita din. Unlike with Galaxy A36 5G, parang ang nakikitang subject na lang natin talaga dito, yung pinaka-signages nitong Sagada. Ayan siya. So, masasabi ko, mas okay sa part na to ang A56 5G. Next, ito naman, low light pa rin to, pero may mga support na siya ng iilang ilaw, no? So, as you can see, ayan, parehas silang dalawa maganda. So, sa part na to, wala akong masabi. So, maganda parehas yung kuha nila. Pero, in terms of talagang linaw ang hahanapin mo, yung A56 5G, medyo may dagdag talaga siya na liwanag pagdating sa photo na to. And ito naman yung isa pa, alright, ganun din, normal mode yan, low light din yung part na yan. So, mas pa rin naman, mas napakita pa rin naman nilang dalawa yung liwanag nung subject, alright? Pero dito, kung makikita nyo, A36, mas vibrant yung na-produce niya na image. Unlike with A56 5G, ito naman yung na-produce niya. So, I think mas, siya, kumbaga mas natural yung color. Alright? So, yun din yung napansin ko actually nung nag-take ako ng photo sa kanilang dalawa. Pero, ayun, kung hindi ka naman talaga sobrang dilim kung magti-take ng mga photo, well, A36 okay na. Pero kung talagang madalas kang mag-take ng photo tapos low light, well, A56 I think ang mas dapat mong piliin. Okay? Pero depende. Depende kasi yan kung saan natin gagamitin yung camera. Ngayon naman, check din natin yung ultra-wide mode nilang dalawa. So, as you can see, alright, ito yung pinaka-subject natin for the ultra-wide ng A36 and A56. So, ang na-notice ko dito, based nung nag-take ako ng image, ayun, mas maliwanag si A56 5G ng bahagya compared with A36. Kung tatanungin nyo naman ako, ano yung mas malapit in terms of natural color? So, for me, mas malapit si A56 5G. Ayun, yung napapansin kong laging na-improve talaga kay A36 is yung sand. Bukod pa doon, isa rin sa mga napansin ko, yung wider shot ng A56. Though, pareha silang dalawa ultra-wide, pero kung mapapansin ninyo, mas malawak yung sakop ng A56 5G. Tingnan nyo maigi, like for example, yung Dragon Boat, kumbaga parang mas lumiit siyang tignan compared with Galaxy A36 5G. Alright?
So, for me, though ultra-wide parehas yan, pero di ko alam, parang mas malawak kasi yung nagiging sakop 'pag nag-take na ako ng photo kay Galaxy A56 5G. Ito naman yung next subject natin for the ultra-wide mode ng dalawang camera. So, parehas naman maganda yung kuha nila actually, pero napansin ko lang dito siguro yung yung kulay ng yung kulay ng mga dahon. Kumbaga mas madi-distinguish mo siya with Galaxy A56 5G, especially yung nasa bandang taas na part. So unlike dito kay Galaxy A36 5G, kumbaga parang mas nag-darken siya. Okay? So yun lang naman basically yung napansin ko. Pero again, kung hindi ka naman sobrang arte in terms of taking a photo, especially for the ultra wide, well, A36 okay na. Pero syempre kung gusto mo ng mas detalyado, I think go with Galaxy A56 5G. Ngayon naman punta tayo dito sa macro mode camera wherein ang mga ginawa naman nating subject dito yung mga maliliit na bagay wherein talagang kailangan mo ng macro camera para ma-focus mo sila. So ito yung first image natin, as you can see, mas light yung kulay ng A56 5G. Actually, ang isa sa mga napansin ko in terms of macro nitong dalawang device, yung macro nila, masasabi ko, mas maganda ang A56. Kumbaga, mas realistic yung kulay, mas maganda yung contrast. Kumbaga, medyo nakukulangan ako pagdating sa kulay ng A36 5G sa macro mode. Kumbaga, medyo matamlay yung kulay ng macro niya compared with Galaxy A56 5G. Ngayon naman, check natin yung portrait mode. So, ito, nag-take tayo ng photo. Both device is naka-portrait mode. So, 1 times lang po yung zoom in natin dito. For the Galaxy A36 kasi, wala namang ibang option. 1 times lang. For A56 kasi po, bukod sa 1 times, may 2 times pa po yan. Pero sa 1 times, masasabi ko, mas maganda, mas vibrant yung kulay ni Galaxy A36 5G. Pero, pag-usapang 2 times, ayun, medyo naiwan dito sa A36 kasi wala po siyang additional zoom pagka naka-portrait mode. Unlike with A56 5G, ayan po, naka 2 times zoom na siya. And ang maganda, kahit na naka-zoom, kaya pa rin niyang ihiwalay yung pinaka-subject dun sa background itself pag naka-blur na. Ayan o, di ba? So I think for this one, I'll go with A56 5G. Ayan siya. Ito naman yung sample shot natin ng portrait mode outdoor. Alright? So, ganun din ang pinapakita dito. Kumbaga, parehas silang maganda pero mas nangingibabaw sa one-time zoom si A36. Kumbaga, mas vibrant yung color niya. Pero again, kapag usapan ng two-time zoom na, naiiwan talaga si A36 kasi nga po, again, walang additional zoom sa portrait mode. Alright? So, kung hindi mo kailangan ng zoom sa portrait mode, go with A36. Pero kung kailangan mo ng additional zoom, I think I'll go with A56 5G. Pagdating naman sa portrait mode and then low light yung condition ng area, ito yung naging result ng test natin. Kung mapapansin ninyo, medyo mas darken yung A36 kapag naka-portrait mode in terms of low light, unlike with A56 5G. Kumbaga mas mas bright yung image na kaya niyang i-produce. Pero hindi naman sobra-sobra yung pagka-dark kung makikita ninyo sa image ng A36. Kaya kung hindi ka naman sobrang arte, well, I think okay na sa A36. Pero syempre, iba pa rin kasi ang image or ang photo kapag literally maliwanag or yung brightness talagang kuhang-kuha yung location. So, I think depende pa rin naman kasi talaga yan sa preferences natin, no? And syempre, ito naman yung sample video recording natin ng Galaxy A36 and A56 5G. So, this is outdoor and as you can see, for me naman, kung talagang medyo maganda naman yung yung location, especially yung liwanag, kaya nang mag-record na maganda on both device naman. So, by the way, capable yung A36 and A56 ng 60 frame per second naman in terms of video recording sa rear. For the zoom, ayan yung result. Alright, so max zoom nilang dalawa yan. Ayun yung naging kuha natin. And in terms of low light naman, ito naman po yung natin naging result. Hindi ko sure kung bakit medyo parang nagwi-wave yung A56, pero ayan yung naging result nung test natin kaya pinakita ko sa inyo. So kapag moving naman yung video recording, ito yung sample natin diyan. Okay din naman sila pang record. Kung example, gagamitin mo for vlogging, yung mga ganon, okay na yung A56 and A36 in terms of video recording.
Para sa mga mahilig naman mag-take ng selfie, good news, both camera of A56 and A36, for me, pasado sila parehas. Ayan siya, ito yung naging result ng front camera. So outdoor yan. Kung mapapansin lang ninyo ng konti, medyo mas mas darken ng konti yung pagkaka-contrast ng A36. While for the Galaxy A56 5G, medyo mas light siya. Kung ako tatanungin ninyo, ano yung mas malapit nung nag-take ako ng photo? Well, A56. Pero ayun yung naging result eh. Ayan siya. So, ito naman, outdoor pa rin to, pero medyo mas medyo mas darken ng konti ang A36, kumbaga mas enhance yung contrast niya compared with A56 5G na medyo mas light siya. So, ganun pa rin, masasabi ko, mas malapit yung totoong kulay nung nag-take ako ng photo kay A56 5G. Using portrait mode naman, outdoor, ito siya yung nagbo-blurred yung background. Well, I think parehas naman nilang nagawa yung kailangan i-separate yung subject dun sa background. Alright, so wala akong masabi. Okay din yung portrait ng A36 and the A56 5G. Okay? And syempre, ito naman yung low light na portrait mode in terms of front camera selfie. Ayun, medyo mas maliwanag ang kuha ni A56 over A36 5G. So, hindi naman sobrang dilim ng A36, kumbaga yung contrast niya medyo mas mababa or mas darken lang yung nakuha niya ng konti over A56 5G. And ito naman yung front camera video recording, outdoor siya. Dito, ako papipiliin talaga, mas okay sa akin sa A56. Mas nagustuhan ko talaga siya during the time na nagre-record ako ng front camera, A56 ako. Ito naman talaga yung naging result, kita nyo na rin naman. Pero for me, A56 sa front camera in terms of video recording. Alright? Yun lang naman kasi talaga literally gusto ko mamili sa part na yan. Ito naman yung indoor naman na front camera video recording. So masasabi ko na goods din naman si A36 even in indoor. Ito naman yung low light. So sa low light, I'll go with A56 5G. Kasi for me, mas kumbaga mas smooth yung front camera video recording niya. Bukod sa smooth, mas kaya niyang ipakita yung subject, even yung background na subject, napapakita niya ng mas detalyado. And syempre yung contrast ng ng front camera niya in terms of low light sa video recording, mas enhanced kay A56 5G. Unlike with A36, ayun, medyo naiiwan ng konti yung yung contrast niya. Yun lang naman. Pero in terms of video recording, alright, parehas din naman sila pasado kung sakaling hindi ka naman sobrang arte in terms of video recording sa front camera or taking a selfie. And syempre, if ever na mahilig ka mag-take ng mga food mode nilang dalawa, pasado parehas. Wala akong masabi, parehas po kaya mag-take ng maganda in terms of food mode or yung mga kukuha na ninyo pagkain. Parehas yung A36 and A56 5G, pasado po. Pag-usapan na rin natin syempre yung pinaka-performance ng A36 and A56 5G. Well, technically, magkaiba silang dalawa ng processor na ginamit ang Samsung. For the Galaxy A36 5G, ang ginamit niya ay Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, while the Galaxy A56 5G naka-Exynos 1580 naman po. Ang good news on both processor, naka 4 nanometer technology sila and both octa-core processor. Pero syempre, magkaiba po yan in terms of clock speed. Alright? Kaya syempre, in terms of performance, for sure, mararamdaman natin sa dalawang device na ito. For me, in terms of performance, I'll go with Galaxy A56 kung talagang medyo kailangan mo yung performance, no? Pero kung basic ka lang naman na gamit ng smartphone like browsing, something like that, basic social media, watching movies, I think go with Galaxy A36. Pero syempre, kung gusto mong mas sumabay pa yung devices mo sa mga paparating na mga updates or sa mga paparating na applications and so on, well, I think Galaxy A56 kasi mas maganda for me yung pinaka-processor niya. Paano ko nasabing mas maganda? Well, syempre gumawa tayo ng mga basic test like we have the Antutu benchmark. And as you can see, mas mataas yung nakuha niya na score nung Galaxy A56 compared with Galaxy A36 5G. Alright, ayan, nakita nyo naman sa screen. Same goes with
Gumamit din tayo ng iba pang benchmarking tools which is the Geekbench. As you can see, ayan po yung naging result. Mas lamang pa rin si Galaxy A56. And pagdating naman sa additional RAM, both device is capable up to 8 GB with RAM Plus. And pagdating sa software, wala rin naman kayong dapat alalahanin on both device. Parehas naman po yan updated na mga pinaka-latest na software ng Samsung, which is the One UI 7.0 and the Android 15 po. Hindi lang yon, ang good news din ngayong 2025 for the Galaxy A36 and A56 5G. Before kasi ang OS upgrade ng mga A-series is up to 4 years lang. Pero ang sabi ng Samsung ngayon, ang Galaxy A36 and A56 5G can upgrade up to 6 times po. Both po yun, OS and security update. O, di ba? Kaya naman talagang wala kang dapat ipag-alala na ma-outdated agad ang Galaxy smartphone mo. Kung pag-uusapan naman ang charging capabilities, well, ang Galaxy A36 and A56 5G, same lang naman sila ng battery capacity with 5,000 mAh. So, one of the good news for the Galaxy A36 and A56 5G, hindi siya kagaya ng mga nakaraan na Galaxy A series ng Samsung na 25 watts lang yung capabilities in terms of charging. So ito, good news kasi both device is capable na po for 45 watts. So it means that hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal kapag mag-charge po kayo. So mas mabilis na ang charging nitong dalawang unit na to compared sa mga naunang Galaxy A series ni Samsung. Kung security naman ang pag-uusapan, syempre ang maganda, sabi ko nga, very updated tong Galaxy A36 and A56 5G. So pwede mo na ditong i-register syempre ang iyong fingerprint para you can now unlock easily yung devices mo, no, in just a single tap dun sa mismong screen because naka on-screen fingerprint na to. Ayan, you can now easily unlock. Or pwede mo rin naman ditong i-register ang iyong face. So you can use your face as a recognition for you to unlock easily ng Galaxy A36 or A56 5G. O, di ba? So imbis na itatap mo pa yung yung side fingerprint sa ibang smartphone, ganun kasi. So ito sa mismong screen na. At hindi lang 'yon, hindi mo na rin kailangan pang mag-input manually ng mga password. So kapag na-detect niya, kapag naka-register yung face mo, ayan, di automatically unlock kapag na-recognize niya yung face mo. Ano ba yun? Parang akala mo walang password yung device mo kapag hinarap mo sa'yo. Ayan, just a simple lang, tap, mag-unlock or just a swipe lang, mag-unlock na siya because of the face recognition. So yun, di ba? Very advanced din ang A36 or A56 5G in terms of technology features sa security. Lastly, for sure, hindi masasayang ang pera mo with Galaxy A36 and A56 5G kasi hindi ka na mag-worry if ever na accidentally man nabuhusan ng tubig or naabutan kayo ng ulan, nasa bulsa nyo yung device. So, hindi ka na mag-aalala na baka mamaya basta-basta masira dahil both Galaxy A56 and A36 5G is now capable with IP67. Yup. It means that pwede mo nang isubmerge underwater for 1 meter, basta freshwater lang po, for up to 30 minutes ang Galaxy A36 and A56 5G. So unlike with other devices sa market today na nasa price range na itong smartphone na to ng Samsung, wala pang certification from any IP rating. So mas okay na din syempre para dagdag na rin na safety sa devices kapag may ganitong rating. And that's it guys. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide na kayo sa dalawang bestseller na smartphone na to ni Samsung today sa Philippine market. So if you have any questions and suggestions, please feel free to comment down below. Thank you!